Hi guys! Welcome dito sa Rasan Tarot. Ang reading nito ay for collective for anyone who can resonate sa reading ito. This is a general reading for collective your energy at this time. Do you believe that out of love? Seven of Wands and reverse and Queen of Swords and reverse. Was with a Queen of Swords and reverse energy. Well, kahit hindi ko na-clarify yan. Hindi ka naman defensive. Hindi ka takot kung kaya hindi ka defensive. Wala kang fear. Wala kang kinakatakutan kung kaya hindi ka defensive. Iba yung dinidefend o dinidipinsa mo yung sarili mo sa pagiging defensive. Iba yung word na defensive. Parang may fear na halo yun eh. Yung ganon. Pero you have to defend yourself kung mayroong mga abusive and yung mapang-take advantage. And mga yung mag-cross ng boundary. O yung mga intruder. Kasi alangan hindi mo dipinsahan yung sarili mo. Because there are people na abusive and yung mga ganon na nabanggit ko. Pag mga defensive kasi na parang yung maramdaman mo defensive ka, na nagiging defensive ka. Alam yung defensive na word na parang naging defensive ka, na there's fear na naramdaman mo or yung kailangan mo depensahan or kailangan mo maging defensive, yung nagiging defensive ka kasi may fear, iba naman yun, no? Yun yung, hindi ka naging defensive ngayon. So, word na defensive, And ito naman, hindi mo pinipigilan yung bunganga mo, sisiyo. Ibig sabihin, you allow your mouth to speak, to tell the truth. Hindi mo kinokontrol yung sarili mo, yung emotion mo na ilabas mo sa bunganga mo kung ano yung gusto mo sabihin. Kasi in reverse to. Hindi mo pinipigilan, hindi mo kinokontrol yung sarili mo. Hindi ka cold. Instead, inaalaw mo yung emotion mo din na ilabas mo yung emosyon mo, kung ano yung naramdaman mo. So, yan ano pa, ang about sa'yo. Ten of Swords. What's with the Ten of Swords here? About sa'yo yan The Chariot, mag-clarification with the Ten of Swords. Ikaw ba itong nag-embody ng Ten of Swords na yan? Ikaw yan. Ten of Swords. May nang betray sa'yo. There is. May nang betray sa'yo. Binetray ka nitong taong to. There's betrayal. There's betrayal. There's betrayal. Yan ang na-experience mo yun. May betrayal. May gumagawa ng betrayal sa'yo. Tinatraidor ka. Through gossip? Through gossip. May nanraidor sa'yo. Through gossip. Through communication. Merong or else inaatake ka, sinisendan ka ng toxic energies nila, negative energies, emotional toxicities through gossip. Kasi nakapang-psych attack yan pag ginagossip ka. Lalo pag mahina yung ano, mamapektuhan ka, yung auric field. Through gossip. So, ibig sabihin, psychic attack ka. Psychic attack, no? Hindi. Binubuhusan ka ng negativities. Pero ang pinagkukwentuhan ka nila, and then, syempre, pang-send ng negativities nila yun sa'yo, no? Through gossip.
pag pinagkukwentuhan ka nila o tinatraidor ka nila, pag kinikwento ka na sa iba, na meron silang mga paninira, of course, ganoon. Iba naman to, meron pati sila na sinesend din sa'yo, baggage, negativities, or palipad hangin, yung sinesend nila sa'yo, palipad hangin din. Ganyan ang mga ginagawa sa'yo. Yan. Nakapasok pa sa yung palipad hangin nila? Hindi nakapasok sa yung palipad hangin nila. Yung napiktuhan, parang tinatraidor ka lang nila. Yun. Kung binabato ka nila ng palipad hangin, maaaring dumideflect. Or else, anong nangyayari sa palipad hangin nila pag binabato ka nila ng palipad hangin? O pag sinisindan ka nila ng palipad hangin, bumabalik sa kanila? Let's see, kung bumabalik na sa kanila, sila ang nasasaktan. Sila ang na-harm, sila ang napektuhan, sila ang tinatamaan ng palipad hangin nila, hindi ikaw. Kasi pinoprotektahan ka ng angel? Hindi. Sino na po protekta sa'yo? Si Jesus Christ? Hindi. God ano po protekta sa'yo? Tingnan natin. May napoprotekta niyo sa'yo? Hindi. Mga namatay mong loved ones. Tingnan natin to. Ito na unay. Hindi. Parang death card. O may depensa ka sa katawan mo? May depensa ka kasi sa katawan mo eh. Mayroon kang depensa sa katawan mo. Kung ano man yung depensa mo sa katawan mo. Yun ang puprotekta sa'yo sa palipad hangin na yan. Yung depensa nilagay mo sa katawan mo, o depensa, basta may depensa ka sa katawan mo. Yan. Pero may nananraidor sa'yo. Yung mga pinagkukwentuhan ka nila, mga ganun. Yung mga tao na mga puno ng inggit yan sila sa'yo. Kung kaya, ganun. O puno ng galit. Puno ng galit sa'yo. Kaya gano'n. Hindi puno ng galit eh. Puno ng insecurities yung mayan. Pwedeng puno ng inggit kasi pahalang pa yun. Naiinggit sa'yo. Pwede man puno ng inggit. Yung mga nanraidor sa'yo na pinagkukwento ko nila sa iba, na ginagawan ka nilang kwento. Siyempre may dagdag, may bawas, o gawa-gawa lang nila yung kwento nila. Alam niyo naman yung mga ganyan tao, guys, lalo na mga chismuso, yung mga taong kinukwento ka nila sa iba, yung mga taong traidor, ay talagang mga sinungaling yan sila, guys. Natural, mapagkatwalaan mo yung mga sinasabi naman, kayo hindi. Yung mga sinasabi nila, kahit 5%, ay walang katotohanan for sure. Mga gawa-gawa lang nila yan. O kaya may dagdag, may bawas. No? Buti na sana kung may dagdag, may bawas lang. Pero kung lahat ay gawa-gawa lang nila, ay di talagang malala na, may saltik na sa ulo. Sira ulo na talaga kasi nakagawa na ng mga ganun eh. Nagagawan-gawan ka ng kwento, gagawa na sila ng kwento. Saan sila pumulot ng mga ikukwento nila about sa'yo? Gawa-gawa lang nila. Kasi may tililing na nga, ganun. Ganun ang mga tao may tililing, gagawa-gawa ng kwento, siraan yung kapwa nila, gagawa ng kwento. Pare-pareho naman yan sila, pag magkwentuhan yan sila, grupo-grupo, pare-pareho yan sila. Lalo na kung ayaw mo ibigay yung hinihiling nila sa'yo, o yung gusto nila makuha sa'yo, ay hindi nila makuha sa'yo, ay talagang mga yan, talagang ganyan yan sila. At mga manipulative na mga tao yan. So, ano yung nanraidor sa'yo? Pamilya mo ba yan? Ay, pamilya mo, tinatraidor ka. Pamilya mo, guys. Yan, mahirap pagka, pag pamilya pa mismo ang manraidor sa'yo. Siya na yung pamilya mo, tapos siraan ka pa, gagawa ka ng kwento. Kasi, minsan, people pleaser siya, ganun. Kasi masyadong friendly, kahit na ipagkanulo pa yung ipagkanulo ka para lang magmukha siyang matino, mabait sa mga taong gumagawa pa sa iyo. Ano ba yung mga
pinagkukwentuhan yan sa'yo, ng pamilya mo na yan na nanraidor sa'yo. Mga kaaway mo pa, oh. Para nagkaroon ng equal give and take, mga ganun ba? Parang nagpapalit-palitan sila ng conversation ng mga panira against you, or mga ganun ba? O, tinatraidor ka ng pamilya mo. Pamilya mo mismo. May ganyan naman talagang pamilya, eh. Lalo kung may inggit yan sa'yo, na-insecure, o dahil people pleaser siya, gusto niya makipagkaibigan doon sa mga nakagalit mo, sa mga ng abuso sa'yo, sa gumawa ng kasamaan sa'yo. Parang hindi ka ma-reliable yung ganong pamilya. Kahit sabi mo pang malapit na pamilya mo. Sino ba naka-experience niyan? Anong ginagawa ng pamilya mo sa'yo? Pinagchichismis ka sa iba? Kinikwento ka? Sinisiraan ka sa iba? Sinisiraan ka na sa iba? Na hindi mo daw alam yung ginagawa mo? Oo, impulsive ka daw na hindi mo daw alam yung ginagawa mo. Parang aggressive, impulsive. Parang hindi mo alam yung ginagawa mo. Na parang kang wala sa sarili. Mga ganon. Na, pero ang totoo, sino ang wala sa sarili? Siya. Siya ang totoo wala sa sarili niya. Clouded yung isipan niya ng pamilya mo na yan, naninira sa'yo. Ganyan yung mga yan. Well, manipulative ba yung pamilya mo na yan na nanraidor sa'yo? Manipulative pamilya, no? First, actually may ganyan din ako experience, eh. Pero dahil sa pamilya ay kailangan mo na lang isang tabi, no, yung sama ng loob mo pag ganyan, kasi pamilya, eh. Pero kung pwedeng lumayo sa mga ganyang klase ng pamilya kasi manipulative at sinisiraan ka, tinatraidor ka, binabackstab ka, eh maganda na lumayo kung pwedeng lumayo. Kasi traidor nga, eh, guys, eh. Traidor. Hindi dahil sa nainggit, hindi dahil sa na-insecure. Ano pang rason? Kasi pakalang pa yung sinainggit, eh. Ano pang rason niya ng pamilya mo na yun, bakit kanya tinatraidor? Nainis siya sa'yo? Nainis siya sa'yo, kaya kanya tinatraidor. Bakit siya nainis sa'yo? Kasi hindi din sa may, 'di ba? Hindi din sa may galit siya, no? Kundi dahil sa nainis sa'yo. Ano pang rason niya? Dahil tingin niya pabida ka? Ganon? Kasi nainis, tingin niya pabida ka. Ganon ang mga, may kunting inggit ba sa yung pamilya mo na yan na nanraidor sa'yo? Meron, kaya pahalang yun, eh. May kunting inggit siya pati. Dapat pag pamilya, walang inggitan. Kahit pa ngayon yung pamilya. O dapat peralo yung inggit, eh. Yung pamilya mo. Lalo kung may edad na, Diyos mio, guys. Pag immature pa na nag-grow pa lang, ay natututo kumbaga, gano'n, no? Nag-learn. Hanggang sa matutunan niya na masama ang mainggit. Lalo yung mang harm dahil sa inggit o dahil sa insecurity. Ganun ba?
May kunting inggit kasi pabida ka daw na inis siya. Kasi ano ka eh, inaalaw mo yung sarili mo na to speak your truth. Na ilabas mo yung emosyon mo. Of course, bunganga mo. Ilabas mo yung kung anong gusto mong sabihin. Nagaling sa emosyon mo. Hindi mo kinokontrol yung emotion mo. Yung, of course, yung sama ng loob mo, yung mga gusto mong sabihin, ganun. Gusto mo ilabas, kaysa naman maging baggage yan. Ano ba yan? Masama yung intention sa'yo? May masamang balak, masamang intention yan sa yung pamilya mo na naraidor sa'yo. Ganon siya ka-worst. Wala naman. Wala naman kasi pamilya naman eh. Wala namang masamang balak, masamang intention. Nainis lang siya daw kasi pabida ka, kaya tinatraidor ka niya, binabackstab ka niya. Parang relate din ako sa mga ganyan. Charot. Alam yan guys. Yung mga ganyan, common yan eh, sa maraming tao eh. Kahit pamilya ay umiiral yung inggit. Kahit kunting inggit, may ganyan. Kahit hindi kayo ganyan ha, may ganyan. Huhuy. Yung body mo energy. Ace of Cups. Pwede nga, talagang driven siya na i-backstab ka, traidorin ka, pagkwentuhan ka sa iba, nasiraan ka sa iba, ganon. Hindi eh. Nagawan ka ng naigasip. Hindi, nagasip. Parang driven siya na ginagasip ka ngayon sa iba. Kwento ka niya sa iba. Driven talaga siya, talagang determined na gawan ka ng kwento sa ibang tao, ganon yan. More on gossip siya eh. Hindi. Nakontrolin ka? Tingnan natin ha. Pwede? Na determined na ipagkukwento ko sa iba? Determined. Hindi. Ay, i-restrict ka. Ay, sabi ng source. Hindi i-restrict to. Sabi ng source. Nagawan ka ng deceit. Nagagawan ka ng deceit. Ano kayang deceit yung binabalak ng pamilya mo na yun sa'yo? Pamilya, yan ha. Nagagawan ka ng deceit. Traidor. Pag ano na lang, traidor talaga. Nakakawala ng tiwala kahit pamilya pag mga ganyan guys. No? Minsan ay parang yung magpaano ka na lang eh. Magpakamartir na lang ng pamilya mo. Pag mga ganun na pinagkukwento ko sa iyo, parang baliwalain mo na lang eh. Kahit ginagawan-gawan ka pa ng kwento eh, kahit nasiraan ka pa, parang baliwalain mo na lang kasi pamilya mo. Lalo kung nanay mo, lalo kung at alam mong chismosa ang nanay mo, ganun, hindi makapigil ng bunganga o kapatid mo, mga ganun ba? Kasi pamilya mo naman. Unawain mo na lang, intindihin mo na lang, santabi mo na lang. Hanggang sa makalimutan mo na nagawa niya sa'yo, traidoran, mga ganun, pambabackstab. Ayan. Siyempre, pamilya mo, pamilya. Diba? Traidor talaga, lumalabas dito, traidor siya. May deceit, talagang determined siya ng gawan ka na ng deceit. Ano kayang deceit yan? Basta pamilya mo daw, hindi ko sinabi na nanay mo, kapatid mo, basta pamilya mo. Isa yan sa pamilya mo. Ano kayang deceit, ito yung gagawin niya? Malaman mo na lang yan. Pag ginawan niya ng deceit, huwag ka na magtiwala, pag napatunayan. Maglagay na lang ng boundary kay pamilya. Kasi, mag-umpisa yan sa 1, 2, 3, sunod-sunod na yan.
Kailangan na talaga maglagay ng boundary. Ay sa gagawa pa ng harm and distraction sa buhay. Ganun. Deceit na naisip niya. Deceit. Ano kaya yan? Manipulative na yan. Aroy. Parang nakarelate din ako dito sa mga ganong bagay. Madami makarelate dito guys. Kahit ako mga gano'n na chinichismis ka kahit pamilya mo. Chismis ka. Gawa pa ng kwento. Ay. Parang ibaliwala mo lang kasi pamilya mo. In-embody mo energy ngayon. King of Earth. Hardworking. Practical. Grounded. Passionate sa mga ginagawa mo. Talagang masipag ka nga. And reliable. Bakit ko nasabing passionate? Kasi may pula dito guys. Red. Parang red agate. Sa red na stone. Red spinel. Mga ganyan. Mga passionate. Sa work. Combined with the King of Earth na energy. You're capable to work hard. And ano pa? Sensual. Pwede din ganun Stable. Secured. Yun ang pananraidor sa'yo Ganun na yung ginagawa sa'yo ng pamilya mo. Mari isa lang yan sa pamilya mo. Ano pang energy mo ngayon? Ini-embody mo energy. Tingnan natin. Wow! Ready ka na or handa ka na umpisahan o ma-receive ang purpose mo, mission mo. You are kaya mo nang gampanan, pahawakan, isagawa yung mission mo. Ready ka na, sharp yung mind mo, clear, pati yung chakras mo. You're so courageous and sharp yung mind mo, clear, and full of wisdom, or may wisdom, no, ganon, sabihin na natin ganon. And strong yung crown chakra mo. Lakas yung crown chakra mo. There's balance and unity sa iyong chakras. You look so powerful. You're powerful, strong, kasi face ng dragon tape. And ano pa? Ang darating sa'yo soon. Clarity, more clarity about sa universe, about sa mundo, knowledge about sa universe, sa mundong to, sa mga nangyayari dito sa mundong to, yung walang blockage sa isipan mo, sa mind mo, at sa lahat ng chakras mo. Possible magkaroon ka ng strong connection sa source. Maging brilliant lalo yung mind mo. Maging napaka talino mo. Ganun. Maging bright lalo yung mind mo ba? Bright. And smart. Yes. Bright and smart yung mind mo. Kasi mas lalong ma-enhance yung mga capabilities mo. Mabalance yung mind and body mo. There will be a union o unity sa iyong mind and body. There's balance. Maintindihan mo na lahat ng mga bagay-bagay kung dati hindi ka pa ganun ka aware, no?
parang maliwanagan na yung isipan mo sa mga dati, kung dati ay hindi ka pa gaano naliwanagan o hindi pa klaro sa'yo, maging klaro na sa'yo yung mga unclear sa'yo dati. So, ano pa? Ang energy mo ngayon, one more na lang, one more. Oh, empathetic ka, you offer help, a lending hand, and soft, so loving, good and kind-hearted ka na tao. Pure yung puso mo, pure yung heart mo, pure yung intention mo, wala kang masamang intensyon sa pagtulong, sa pag-offer ng help. Kumbaga, dahil naawa ka, dahil nahabag ka ba, kaya ganun ka. Madalang na ang kagaya mo, madalang lang ang ganyan ha. Kasi, naobserbahan ko yan, madalang lang yung mga ganyan, na pure ang kalooban, no? Sa love life, sino ang mag-message sa'yo, kukontak sa'yo, mag-pursue sa'yo? Five of Swords, Knight of Swords. May conflict pa to, may laban pa tong tao na to ngayon. May humaharang sa kanya, guys. May parang there's fight. At lumalaban siya. Hindi siya magpapapigil. O may humahadlang sa kanya, may mga nagbablock. May mga hindi papayag na makarating sa iyo o mag-message sa iyo o kontakin ka. May mga nagcha-challenge, hindi ito challenge, there's conflict or there's fight. O ayaw nilang mag-take siya ng action sa iyo, pero lumalaban siya. Hindi siya natatakot, courageous siya. O kahit malaki o madami pa yung humarang sa kanya, talagang energies man yan or evil, ano itong mga humarang sa person mo na yan? Mga tao ba yan? Tingnan natin. Hindi sila tao. Spiritual na labanan to, guys. Spiritual. Kailangan niya ng fighting spirit. Kailangan niya maging matatag, matibay. Kailangan niya maging yung may pananampalataya din pati. Hindi to tao. Ako minsan, nahabag din ako ng fight. Minsan sa nakaaway ko. Miral pa rin yung empathy ko, guys. Pero pag inaisip ko na masyadong evil ba, masyadong ingitira, pinapairal yung insecurity, yung mang-harm dahil sa insecure na nainggit, sabi, hindi talaga makatwiran. Parang, kailangan ko talaga ng hostage. Ang naisip ko. Pero pagka, kunwari, na hinatulan o kaya ay nakaramdaman niya ako ng awa, yun nga lang kay, may mga napaka-evil kasi talaga ba. May mga ganun ba na klase ng mga tao na yung gahaman, yung sakim, kung anong meron ka, gusto nila magpasa kanila, may mga ganyan kasi tao. Doon talaga ako na nagalit na parang pinag-initan ka na kasi kung anong meron ka, yun ang gusto nila. Hindi sila makontento kung anong meron sila. Yung mga ganon. Alam niyo yun, guys. Pinapairal yung inggit nila at insecurities. Hindi talaga makatwiran. Tapos gagawan ka ng scheme, deceit, at kung ano pang evil. Nako! Well, ano tong mga napapalaban yung person mo dyan sa mga yan? Ano yung mga kalaban ng person mo dyan? Napapalaban siya spiritual yan. Spiritual labanan yan, for sure. Mga ano ba yan? Mga fallen angels. Fallen angels. Fallen angels nga yan, guys. Pinaharangan nila yung person mo. Pinipigilan, tinatry nilang pigilan, hadlangan. Dapat yan, manalangin yung person mo. Or, yun ang best sa lahat. Diba? Paliban sa maglagay ng protection, ay panalangin. Yun pa. Panlaban sa mga ganyan. Panalangin. Ako nga ilang beses ako manalangin sa mga araw. Yung Our Father hanggang sa yung I believe in God. Yung ganun ba? Our Father, Hail Mary, Glory be, tsaka yung I believe in God.
para pangontra yan sa mga evil forces, guys. Lalo na sa mga kampo ng kadiliman, sa mga masamang nilalang, sa mga ano dyan, sa mga mahilig gumawa ng masama sa iba dahil sa inggit, no? Kasi iba-iba nanonood dito eh. Sa mga ganun lang, ano, ang mahilig gumawa ng mga ganyan o gumagawa ng mga ganyan. Huwag kayo magpadala sa sulsol sa inyo ng mga demonyo at ano, kasi yung kaluluwa nga ninyo ang hangad ng mga yan. Kaya talagang pag nakaramdam kayo ng inggit at insecurities kapwa ninyo sa mga nagpapadala, no, ay susulan kayo niya na gumawa kayo ng evil at harm sa iba. Sa mga gumagawa lang yan, ha. Hindi ko sinasabi na lahat kayo. Kung meron man naligaw dito na ganun, nanonood dito na ganun na napapasulsul din sa inggit lang, sa insecurity, sa ano pa. Huwag mong pasulsul. No, yun ang masasabi ko. Pero hindi masama na depensahan mo yung sarili mo. Protektahan mo yung sarili mo kung merong mga abusive, evil, at mga yung gumagawa sa'yo ng scheme at deceit. No? Kasi karapatan mo yun at obligasyon mo yung sarili mo. Sino pa bang asahan mo na magdidepensa sa'yo sa mga ganong evil na at mga masamang intention sa'yo at mga gumagawa ng scheme at deceit sa'yo at witchcraft, diba? So yan, panalangin sa protective din talaga, panalangin. So yan ang dapat na gawin ng person mo, palagi manalangin para hindi mag-succeed, hindi magtagumpay, para hindi na makapangharang yung mga fallen angels na yan sa kanya. Go, go, go lang. Pero yan ang mag-message daw sa'yo. Magagawa niyan for sure. Fallen angels. Hindi tao. Bakit hinaharangan ng fallen angels? Ayaw na ma-unite kayong dalawa. Bakit ayaw nilang ma-unite kayong dalawa ng mga fallen angels na yan? Ayaw nilang magkaroon ng union sa inyong dalawa. Dahil magkakaroon na ng judgment. Mag-umpisa na kayo ng journey niyo together or judgment. Ano yung pag na-unite kayong dalawa, magkakaroon na ng judgment? Mag-umpisa na magkaroon ng judgment sa humanity. Tingnan natin. Oo. Pag na-unite na kayong dalawa, kaya sige sila kapangharang. Mag-uumpisa lang magkakaroon ng judgment. Yung kalangitan sa mga tao, sa humanity, dito sa mundong to, sa lahat ng kaibigan, kadimunyuhan, yung mga nagaganap dito. Yun, kaya naharangan nila. Ayan, yung hudyat na. Ayan. Yan ang sinasabi na dyan. Magkakaroon na ng judgment. Kaya tudo sila harang sa person. Siyempre, pag nagkaroon ng judgment, ay mapaiksi ang kanilang pananatili at pang-harm at pag-asik ng lagim dito sa mundong to. Kasi mag-end of the world na. Mag-umpisa ng judgment. Ano ba yung judgment? Yun na yung mga mag-umpisa na yung sunod ng judgment na yan. Yan na yung magpatunog ng trumpet ang anghel. Doon na mag-umpisa na magpatunog ng trumpet ang anghel. Yun na ba yun? Oh, see, justice. Oh, see, mabigyan na ng justisya. Hatulan na ang mga evil na mga tao at mga ano pa nandito sa mundong to, yung mga tao ay kasama na yung mga fallen angels na lipulin yan sila, guys.
dun sa ilalim, sa ilalim ng lupa, sa impyerno. Hmm. Ay, kasi pati sila, ikulong yan sila sa impyerno eh. Ayan, that's why. Yan ang rason. So, ayan. Sa mga gumawa ng hindi maganda sa akin, pag kumalma naman yung ano ko, yung galit ko, pagka alam ko naman na kasama yan sa mga dapat kong pagdaanan talaga, na may mga atake sa akin. Pero pag hindi nyo tinigil talaga, ay lalo ako nagagalit din talaga, no? Parang syempre kahit sino naman. Pero kung kaya nyo magbago na kayo, mag-repent. Yan, mag-repent. At kasi sa mga ano lang ha, mga, at saka sa iba man ang ginawa ninyo, kundi man ako, mag-repent, and then baguhin yung sarili ninyo, ganon, sa mga evil doers, masamang gawain, na pinagpapatuloy yung masamang gawain. Mag-repent, and then magbago na, tigil na yung mga masamang gawain at evil doings. Yun. Bakit? Para maiwas kayo sa impyerno. Pero kung gusto ninyo ng challenge, gusto ninyo na magmataas-taasan, ay gusto nila dahil exciting na makipag-challenge o ano pa, yung mangharm na na-enjoy nyo yan, ay bahala kayo, buhay nyo yan. I cannot change you. And I cannot change your destiny. Kung saan kayo mapunta. Kung ano yung pangantungan na mga gumagawa ng evil and kasamaan. So, yan. It's your life. Okay. At yung mga gumawa naman ng ano talaga sa akin, minsan na papaano lang ako dahil sa galit ko din. Ay, hindi ako mangialam dyan. Hindi ako yung magdikta dyan. I give it to God, yung mga desisyon na yan. And of course, kay Jesus Christ, silang magde-decide yan. Kung ano, katulan ba o hindi. No? Yung mga gumawa ng masama sa akin, nasa Diyos yan at sa God. Wala na ako dyan. Kasi of course, kung ako yung padesisyonin, ay syempre gusto kong magkaroon ng hustisya. Gusto kong mahatulan talaga sila. Para fair, yung God at yung Diyos. At sila naman talaga yan, yung magdesisyon dyan. So, yan. So, ano pa? Minsan kasi dahil sa galit ay naging clouded na ang isip ng tao eh. So, yung mas marunong dyan, mas nakakalam, Diyos at God. Kung dapat bang hatulan, dapat ba itapon sa impyerno, hindi. O dapat bang pagbigyan, di ba? Ganun yun. So, ano pa? Ang tungkol dito sa person mo na to. Anong feelings ng person mo? Kasi hindi na ito mapapigil din yung person mo. Malaban sa fallen angels. Ano ang feelings ng person mo na to sa'yo ngayon? Three of Swords, nasasaktan siya kasi syempre manamanipula ng mga fallen angels yan. Tinatry nilang harangan yan. O kung ano pa, through manipulation, deceit, and lies, no? Kaya nasasaktan siya sabi ng fallen angels. Hindi ka naman lang person mo, huwag mo na ipaglaban yan. Ganon yun. Alam niyo naman yung mga fallen angels, manipulative yan. Yan ang pinanggalingan ng, o yan ang pinuno ng mga, kasi
sinungaling at manipulative, di ba? Sila yung leader ng mga ganyan. Sabihin ng fallen angel sa person mo, huwag mo na yung person mo, tumigil ka na, minto ka. Give up mo na lang yan. Hindi kayo magkatuluyan. Mayroon ng ibang mahal yon. Hindi mo sasaktan siya. Siyempre sa utak niya, mamanipulahin, inatake nga o lumalaban siya, nilalabanan niya. Tama lang yung ginagawa ng person mo, nilalabanan niya. Yung mga fallen angels niya, through manipulating your person, through manipulating your person's mind. Ganon yan. At may mga ginagawa yun silang kung ano man na deceit, scheme, panghadlang, block ka nila yung way ng person mo, papunta sa'yo, kung ano pa, para lang mahadlangan, o kaya kung i-message ka, o gusto ka i-message yung person mo, pigilan na lang person mo, manipulahin nila, ay, huwag mo na i-message yung person mo, kasi may iba ng mahal yun, o ayaw ko na nun, o ayaw na niya sa'yo, o ayaw niyang makasama ka, mga ganoon. Siyempre, ganyan yung mga talent nila eh. Manipulation at lies eh. O. Sinong kagaya sa fallen angels? Na sige, panindigan ka, sinungaling. O, baka may naligaw dito na gano'n, na sinungaling at manipulative. Alam niyo na kung saan kayo gumaya. Sa fallen angels. Halangan. So, ano yung gusto sabihin sa inong person mo? Ipagpatuloy nyo pa, pagka ganyan, yung magsinungaling at manipula, ay saan kayo dadalhin? Doon sa lugar ng fallen angels. Saan ba yung lugar ng fallen angels? Sa impyerno. Isa-isahin natin para maintindihan. Ano yung gusto sabihin sa ng person mo na to? Na hinaharangan ng fallen angels na yan. Ano gusto niya sabihin sa ng person mo na yan? Basa ata. The timing just wasn't right for us. Kasi may mga hadlang eh, may mga humarang, pero maaring tamang timing na to, kailangan nila ipaglaban. Ano pang gusto sabihin sa'yo ng person mo na to? Pero lumalaban siya, hindi siya So many things remind me of you. Marami daw bagay na napapaalala sa'yo. Sa kanya, about sa'yo. So yan. Laban lang, huwag magpadala sa manipula ng mga fallen angels o demonyo man o spirits, o kung mayroong mga tao na evil na gusto manipulahin siya, huwag siya magpadala. Dapat maging positive lang siya and maging courageous and brave. No, ganun dapat. Huwag siya magpapigil, huwag siya magpahadlang. So ayan, kahit ano pa yung masakit na parang mahimatay siya sa sobrang sakit at tinatamaan siya sa mga manipulation, sa mga sinasabi sa kanya ng fallen angels, ay huwag dapat siya magpadala. Kasi ganun yung mga yan. Magaling sila sa manipulation. Manipulahin ka ng manipulahin ng mga yan. Pwede kang paniwalain ka nila na nasirain ka ng ulo eh. O kaya pwede kang paniwalain ka nila na worthless ka. Walang kwenta yung buhay mo. Magpakamatay ka na lang. O iba, di ba? Nagpapakamatay kasi naniniwala sila. Ako kasi duwag ako magpakamatay kaya hindi ako magpakamatay. Hindi. Hindi talaga magpakamatay, guys. Pwede yung ano lang, joke-joke lang. Charot. Meron kasi may hinaan na tao. Magwala na lang ako. Charot. Sige mo, patayin mo yung sarili mo. Ano ka nun? Well, kahit ka anong problema, huwag mong pakamatay. Kasi, mo na lang yung Diyos at God ang magtanggal ng buhay mo. Kaya kanya patayin. Kung kailan ka nila bawiin o hangganan ang buhay mo sa mundo mo, di ba? Yun lang. So, ano pa?
Pero ang sinasabi ko sa God, sa Diyos, kayo ang bahala na kung hatulan niyo ba o hindi yung mga gumawa ng masama sa akin para fair. Kasi kung ako lang talaga ay, syempre, tapon ko siyempre. Syempre, magawan ka ng ano. Parang fair, so bahala na sila. Ayaw kong mangialam no, sa pag-judge sa mga gumawa ng hindi maganda at evil sa akin. Sila na yung bahala. Kasi sila ang mas more nakakaalam. Kasi minsan talaga clouded din yung isipan ko. At galit din talaga ako sa mga ginagawa na deceit and schemes and evil sa akin. Syempre. So, ayan. Kayo, ganyan din ba? Na you give it to God, sa Diyos, na bahala na sila kung tulan man nila o hindi, no? Yung mga gumawa ng masama sa inyo at evil. So, ayan. Kasi minsan talaga guys, sinususulan din yan sila guys na ano, na retarin ka, galitin ka, no? Para pag-initan ka nila, atakihin ka nila, minsan. So, ayan. Kagaya nitong person mo, hindi lang spiritual na laban to, minamanipula to, parang tinatry na kontrolin, harangan, hinarangan niya pinablakan ng mga fallen angels. Sino-sino bang fallen angels? Yung mga kilala bang fallen angels yung humaharang sa person mo? Kilala ba? Mga kilalang fallen angels yan. Oh, napaka-confident na fallen angels, matapang, superior, mga ganun ba. Matapang. Oh, kilala mo ng fallen angels. Kilala yan ng maraming tao. Fallen angels, kilala to. Sino bang fallen angels? Isa sa fallen angels niya na umaharang sa person mo, si Lucifer. Tingnan natin. Kilala eh. Hindi. Sino ang fallen angels yan? Si Samael. Hindi. Devil. Sino yan? Si Beelzebub. Yung umaharang niya sa person mo na fallen angels. Si Beelzebub. Yung langaw. Made of flies daw yan. Diba yung flies, langaw. Si Beelzebub. Yung naka-assign sa witchcraft. Yan. Para makuha niya yung mga souls ng mga tao na mga gumagawa ng witchcraft. Siya yan naka-assign dyan sa witchcraft. Si Beelzebub. Si Baal-zebub. Si Baal. Yan, si Baal. Magkaaway ba yan? Si Beelzebub at si Abaddon? Tingnan natin kung mag-aaway sila. Mag-aaway sila eh. Kasi si Abaddon, ang pagkaalam ko dyan, sumusunod yun sa utos ng God. Ano pa yan eh? Loyal pa yan siya sa God. Pero yung mga ibang, mga tinapon na talaga yan. Kumbaga doon lang ata yung naka-assign sa Abaddon sa, sa abyss. Naka-assign siya doon. Siya yung tagaparusa doon. Sa mga demonyo at sa mga kaluluwa ng mga tao na matindi yung kasalanan na matindi, na mga evil na talaga. Doon yun sa abyss, hindi lang sa impyerno. Takot kaya mga demonyo doon na ilagay doon sa abyss eh. Huwag lang daw sila ilagay doon eh. Takot sila doon. Baka may masilda yan doon. Matinding tormentation daw doon sa abyss. Sa ilalim pa ng impyerno yung abyss. Sa bottomless pit. Ayan. Interesting sana yung mga ganyan, pero hindi naman ganun kamarami yung alam ko kasi sa mga ganyan eh. Nalaman ko lang din sa mga tungkol siya sa mga bottomless pit eh. Minsan sa YouTube. Siyempre sa Bible, di ba? Meron yan. So,
Ay, nako guys. Bakit ba tinatraidor ka ng pamilya mo na nanraidor sa'yo? Dahil ba tinapaklawded ng fallen angels sa yung isipan niya? Hindi. Dahil pinapaklawded ng ibang tao yung isipan niya? Hindi. Pinapaklawded ng demonyo ang isipan niya. Spirits, demonyo. Demonyo. Spirits. Yun. Kaya nainis sa'yo, parang pabida ka daw. Ganun. Nainis siya. Pinapaklawded yung isipan niya. See, meron talaga. Binditahan mo yan siya, guys. Sprayan mo ng bindita. Well. Actually, normal na yan na may mga demonyo at evil spirits kasi talaga na mga nanunulsol, pinapaklawded yung isip ng tao. Yung mga ganun. Ano pang gusto sabihin sa'yo ng person mo na to? Na darting sa'yo. Sa person mo na yan. O yung emperor, magta-take siya ng action. Manindigan talaga siya, no? Na, kasi may mga humadlang sa kanya, parang katulad nito, may mga bulaklak, no? Sumibol, sa gitna ng bulaklak, may mga maharang ng mga bulaklak. Talagang, malalagpasan yung mga humaharang sa kanya. Talagang, lulusot at lulusot siya sa mga fallen angels na yan, para mapangasawa ka. So, see, talagang mag-take siya na action, hindi siya mapapigil. So, good luck for the both of you. Ano pa? Mag-improve sa'yo. Tignan natin. One more. Ano mag-improve sa'yo? Mga darating pa sa'yo. Mga ganun ba? Yung pag-accumulate mo, yung pag-alam mo ng mga hidden knowledge, mga unknown, mga malaliman, yung malalaman mo, pag-aralan mo, yung mga hindi nakikita ng common na tao, na mga walang susi para malaman yung mga information na yan, mga ganun ba? Pwedeng knowledge, kaalaman, or wisdom man yan. Ano pa ang darating sa'yo? Yun ang mag-improve sa'yo, no? Knowledge. Mas lalo kang maging knowledgeable. Kaalaman. You see, mas lalo kang maging maalam. Madami kang malalaman. Mag-grow yung knowledge mo. Yung mga kaalaman mo. Ano pa? Ano ang darating pa sa'yo? So, ano yung mga umpisahan mo? Yung mag-embody ka na ng, yung may authority ka spiritually. Yung powerful and strong yung personality mo. More clarification with this. Yung strong and powerful ka talaga. You will speak the truth. You will share the truth. You will exude power and authority. Gagampanan mo kung ano yung ano yun, yung life purpose mo. Hindi. Gagampanan mo yung mission mo na. Ayun, yung mission mo. Gagampanan mo na yung mission mo. Kung ano man tong mission mo. Connected sa truth, freedom. Or maybe you will offer freedom. Or through you, can release others from from evil influences.
Your words are powerful, will be powerful, and they will set free from the bondage and evil influences from the demons. Ganun ba yun? Oh yes, you will be set free from the demons and from the evil influences, from curse, from from freedom and truth, and as well as they will be set free from evil spirits and evil entities, ganyan. And sa mga curse din, generational curse, like Catherine Crick, mga ganyan. As well as, you will share the truth, offer the truth, and share the truth to others. So, ayan. Ito na lamang guys for collective reading. Sa mga baguhan pa dito sa aking channel, please subscribe at huwag po ninyong kalimutang i-click ang bell button nang sa ganun i-notify kayo sa mga susunod na videos ni-upload ko. At paki-like naman po at paki-comment na din sa ating comment section box, lalo na sa mga nag-resonate sa reading nito.